guys, welcome na naman sa aming channel, aming YouTube channel. So, ipiflix ko lang sa inyo guys ang itong mga gamot ni Habi. Ginagawa ko siya weekly preparation sa gamot niya. So ako talaga ang mag-prepare kasi hindi niya alam, sabi ng doktor sa akin na kailangan ko daw ako talaga ang mag-prepare. So ito po ang ano niya guys, daily na ano niya, may 7 ano po dito, 7 maliliit na mga box yan. Ito po ay for 7 days. Kaya weekly ko siyang piniprepare. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So dahil Saturday ngayon, so kailangan ko na siyang i-prepare for the whole week. So may ano po siya guys, may 5 gamot po siya na iniinom every day. Kasi yung asawa ko kasi naoperahan kasi siya sa heart. Naoperahan siya sa heart nung last year November. Naoperahan siya sa heart. May nilagay na tube sa kanyang heart kasi hindi na 100% na nag-function. So, naoperahan siya direct nung dinala siya sa hospital. Nag-ano kasi siya nung last November, nag-mild heart attack na hindi naman niya alam na hindi naman niya inakala na may diferensya sa heart kasi yung ano kasi niya, yung normal ang ano niya, may ano siya, symptoms sa kanyang stomach. Kasi naoperahan din siya sa kanyang stomach nung 2 years ago. So yun ang alam niya na may problema siya sa ano niya, sa tiyan. Pero yung parte sa heart, hindi niya talaga alam. Pero nung last November, naopera siya agad kasi kailangan siyang operahan. Sabi ng doktor, kailangan siyang operahan agad kasi nung nag mild heart attack, buti na lang na naagapan agad kasi tumawag ako diretso ng ambulansya. So, sabi ng doktor, kailangan siyang operahan agad kasi maybe 2 years or 2 months, 3 months pag mag-heart attack siya ulit. So maano siya, baka mawala. So kaya inoperahan siya agad. So ito yung mga gamot na ano niya, iinumin araw-araw. So may 2 ano siya gamot na para sa ano niya, para sa blood. 2 iniinom niya. Mga strong na gamot. Ito, mga gamot niya, 2 para sa ano sa heart niya, sa blood. Tapos yung para sa ano niya, sa stomach, maintenance din ito. At saka yung para sa, wala naman siyang problema sa cholesterol, pero inano siya sa doktor na mag-take ng medicine against sa cholesterol kasi may ano na siya sa heart para hindi delikado. Kasi pag may diferensya daw sa heart, kailangan yung cholesterol is ma-maintain daw. So may gamot din siyang iniinom sa cholesterol. So yan guys, ako talaga ang gumagawa nito every week kasi minsan di alam kasi ako lang nakakaalam. So ito ay tinitake niya every morning and evening. Ito ay para sa ano niya, sa blood, para sa heart niya. Dalawang bisis ito, morning at saka evening. Ayan. So ganyan talaga guys, pag may
ka na. Hindi man maganda na mag-take ng gamot kasi hindi nakakasama yan ng ating mga hindi maganda pag may mga tinitake ka na gamot kasi mag-trigger yung ibang ano mo, mag-trigger yung ibang sakit. At lalo na pag mga strong na mga gamot ang tinitake, apektuhan yung ibang parte ng ano mo, katawan, katulad ng liver, yung ating kidney, yan ang mga, pero kailangan talaga kung yun ang makahelp sa'yo na tumagal pa yung buhay mo. So, need mo talagang mag-take ng gamot. Hit ko talaga mag-ano ng gamot. Ngayon nga masakit yung ulo ko pero hindi ako nag-ano ng gamot. Hindi ko sinana yung katawan ko na mag-take ng mga mga like pain reliever. Hindi rin maganda yan kasi strong din yan ng mga gamot. Masakit yung ulo ko, inom lang ako ng tubig at saka i-rest ko lang. Yan lang. Yung asawa ko, hindi talaga yan. Hindi yan sanay na uminom ng gamot. Ayaw. Pero ngayon, kailangan na talaga niya. Kasi dahil naoperahan na siya sa heart. Sabi ng doktor, hindi pa nga siya masyadong ngayon okay. Pag na kasi yung heart mo, may diferensya. Kunting bigat na trabaho, hindi na pwede sa kanya. Pero kailangan pa kasi niya magtrabaho. Pa kasi siya, 58. So, luckily, next year pwede na siyang mag-apply ng pension kasi gusto na talaga niya huminto sa trabaho pero hindi pa pwede kasi kulang pa yung year of service. So lang sabi ko sa kanya, hindi ka lang masyadong mag-stress kasi sabi ng doktor bawal daw ma-stress sa kanya lalo na naoperahan na siya sa heart. Stress daw is i-milder daw, i-listen daw yung mga stress, hindi daw magpa-stress. Yun ang sabi ng doktor. Yan talaga ang buhay. Yung iba nga mga mga bata pa na nawawala. Papa ko nga ma-recall ko na naman 2 weeks ago nawala yung papa ko. 2 weeks ago. Hindi na kami nakauwi kasi dahil sa sitwasyon ngayon hindi pwede magbiyahe. Hindi kami nakauwi. Kami ng last moment ng papa ko. Talagang buhay. Taon kasi na nawala yung papa ko na nagka-pandemic. Yun guys. Kaya ako talaga ang magpo-prepare nito every week. Every week ko siya kasi
daily kasi niya ito na ano, yung mga maintenance niya. Kailangan niya ito na inumin sa ano niya, sa buong buhay. Buong buhay na niya itong iinumin. Hate niya na mag-take ng mga gamot pero ngayon kailangan na talaga kasi need na ng health niya. Buti na lang yung mild heart attack siya na madaling araw pa naman yun. Tumawag ako agad ng ambulansya kasi ano bang gagawin ko? Ayaw pa nga niya. Ako na ang ako na talaga ang nag-proceed. Kaya sabi ng doktor, bakit daw matagal tumawag? Kasi pag ihinintay pa daw na kinabukasan, wala na daw. Kasi sign daw nagka-heart attack. Constant siya noon, constant chest pain. Hindi na siya makahinga sa sobrang sakit ng niya, chest. So, wala akong magawa. Tawag agad ako ng doktor. Nervous na ako kasi madaling araw. Naawa ako sa yung dumating ng mga doktor. Ano kasi sila? Lima ata ang dumating. Maraming dalang mga machine kasi kailangan siyang rescue. Grabe yung anak ko umiiyak na kasi ano daw nangyari kay Papa kasi po maraming tao. Yun, hindi na siya agad sa emergency, tapos diretso pinoperahan siya sa heart. Kailangan hindi na hintay pa. Diretso siya dinala sa malaking hospital, doon siya inopera. So yan guys, ito na lahat. Prepare ko na ang kanyang mga gamot. Yun siya guys. Yan, Monday to Sunday. Yan guys. So yan po ang aking weekly routine para sa gamot ng aking asawa. Ako talaga ang nag-prepare. So, bye-bye guys. Thank you for watching. Bye. Please don't forget to subscribe our channel. Share, likes, and click the notification bell for more videos. Bye-bye. Thanks for watching.